Naitala mabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa sa unang bahagi ng taong kasulukuyan batay sa pinakabagong datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Sa report ng PSA, 2.8% ang naging paglago ng ekonomiya ng bansa. Mas mababa po ito sa talang 3.0% noong huling 3 buwan ng taong 2025 kung saan problema sa pagtaas po sa presyo ng langis at tensyon sa Middle East ang nakikitang dahilan kung bakit bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. At sa kabila nito, may pangamba naman ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na kahit pa maremedyohan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, abay nahaharap naman ang bansa sa malaking epekto ng nakaambang El Nino. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ. Alex, mismo ang Department of Economy, Planning and Development aminado na isa sa dahilan kung bakit mabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay dahil yan sa korupsyon at iskandalo ng maanomalyang flood control projects. Bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng unang quarter ng taon ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ang nakikitaang dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ay ang hindi matapos-tapos na usapin ng anomalya ng flood control projects, ang mga delay sa pagpasa ng national budget, ang paglalabas ng pondo para sa mga infrastructure projects ng gobyerno at maging ang epekto ng sigalot sa Middle East. Ito na ang pinakamabagal na paglago ng ekonomiya simula noong unang quarter ng 2021, taon kung saang humaharap ang Pilipinas sa pandemya. Sa tala ng PSA, lumago ng 2.8% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong first quarter ng 2026. Mas mabagal yan sa 3% growth na naitala naman sa huling quarter ng 2025. Ayon sa National Statistician, main contributors sa year-on-year growth o pagtaas ng ekonomiya ay ang wholesale at retail trade kagaya ng pagkukumpani ng mga motor vehicles na may contribution na 4.6%, mga financial at insurance activities na 3.4% at public administration and defense na 8.6%. Samantala, ang agriculture, forestry and fishing at industry ay nagsipagtala ng pagbaba na 0.2% at 0.1% respectively. Pero may pinangangambahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Kahit daw kasi masolusyonan ang flood control mess at maagapan ng Uplift Committee ang epekto ng tensyon sa Middle East, may malaking epekto rin ang nakaambang El Nino. In anticipation of this risk, we support the reactivation of the El Nino Task Force to ensure a coordinated national response aimed at minimizing economic losses and protecting livelihoods. Our focus will be on sound water and irrigation management, ensuring the reliability of critical infrastructure, and strengthening climate risk mapping and weather forecasting. Pero hindi lang naman ang Pilipinas ang nakakaranas ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ayon sa DepDev. Sa ulat ng IMF o ng International Monetary Fund, inaasahan rin ang pagbagal ng global economy ngayong taon. Alex, naghahanda na ang Marcos administration para mas makapaghikayat pa ng mas maraming mamumuhunan dito sa Pilipinas sa ngayong taon at sa mga susunod pa. Alex. Okay, inamin din ba ng DepDev na isa rin sa dahilan ng pagbagal ng ating ekonomiya ay itong bangayan ng ating mga leader, itong political instability sa ating bansa? Alex, tama ka, no? Isa yan sa tinitignan rin naging factor dahil isa dun sa mga tinitignan ng mga mamumuhunan ng mga investors dito sa Pilipinas ay kung gaano nga yung katatag yung yung political instability ng mga leaders at mga nanunungkulan dito sa ating bansa, kung kaya't yung nagiging epekto nitong mga bangayan sa politika ay isa sa naging factor kung bakit marami yung nawawalan ng trust and confidence sa side ng mga investors, Alex. O siguro pang huli yung binabanggit mo na umaasa ang DepDev na may mga papasok pang mga mamumuhunan. Parang balita ko yata marami nang umatras.
Tama Alex, no, marami yung umaatras dahil nga dito sa pabago-bagong mga polisiya ng gobyerno, yung mga ease of doing business, kumbaga dito sa pagtatatag ng mga negosyo dito sa Pilipinas, yung nabanggit nila na maghihikayat pa sila ng mga investors ay hindi pa sila nakakapaglatag ng concrete plans diyan dahil ayon sa kay Secretary Arsenio Balisacan ng DepDev, nabanggit niya kanina na pinaghahandaan pa ng Uplift Committee at ng economic managers yung mga papag-uusapan para nga dito sa kanilang plano na mas maparami pa yung mga mahihikayat nilang investors na mamumuhunan dito sa Pilipinas. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, TJ Mendoza. Mata natin dyan sa DepDev.